Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba nakakagulantang ang ginawa ng ating mga kapulisan dahil nga umano ay pinoprotektahan ng ating kapulisan itong si self-proclaimed son of God at peking pastor na ito na si Apollo Kibuloy at sinabi pa umanong wala daw dito sa ating bansa at pumunta daw umano nagtatago sa abroad. Tila ba nakakaloka ang pangyayaring ito at tila ba bakit umano nalaman ng ating kapulisan na wala itong si Kibuloy sa ating bansa kung wala pa naman silang inalalabas na warat at hindi pa sila umano nagsisimulang imbestigahan itong si Kibuloy na ito. Senator Super Ate Amy Marcos tinawag umanong masyadong overacting o OA at tila ba nagmamagaling daw pero sa totoo daw umano ay kapareho daw siya ng kanyang kapatid na si Kuting ng Norte. Virus ng Senado na si Hontivirus nanlumo na naman sa balita ng ating mga kapulisan na wala raw umano si Kibuloy sa ating bansa at nagtatago raw umano sa ibang bansa. Dito nga natin makikita na sobra talagang gusto nitong virus ng Senado na ito na makulong itong peking pastor na ito at self-proclaimed son of God na si Kibuloy na makulong at pagbayaran daw niya umano ang kanyang mga kasalanan. Hindi nga maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, saan ka naman nakakita ng sila ng complaint sila, mag-issue ng warrant sila, mag-judge, anong klaseng hustisya ito nila? Unang 1 bilyon na binayaran, regalo sa pananahimik, isa-isa sa sinabing binigyan ng 4 million sa isang senator, dalawa na yung magsama upang nanumbalik ang kwento ng pagkakatalaga. Ibinulsa na ang budget ng mga buwaya tapos naghahamon pa ng gera, pang resupply nga walang matino na sasakyan. Instead, ayusin ang problem sa gobyerno, panay-paniran lang ang kalaban at nakaw sa kaban ng bayan ang ginagawa. Kailan kaya tumino ng mga official sa Kongreso, Senado at tao sa Malacanang? Maawa kayo sa taong bayan. Mahal lahat ng bilihin, bigyan nyo ng lunas at tigil ang mga pamumulitika. Alam ko sir, sa Pilipinas wala katapusan ang pananagumpanya ng mga politiko kahit nakaupo na tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kalaban sa politika kaya wala ng trabaho nagawa. Hindi pulis ang mag-serve ng warrant, assist lang sila, Senate Sergeant at Arms at magdala ng warrant sila ang mag-aresto, back up lang ang pulis kasi hindi naman yan warrant galing sa court. Correct ka sir. Hindi magkakatiwala ang mga pamumukha kasi muks pera at lalapad ng mga muks. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Munta sa ibang bansa, pwede yan. Pero yung huhulihin, hindi yan pwede. Diba? Bawal yan kasi dapat may ipapakita kayong warrant of arrest. O koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms. Hataw Balita ngayon! Ang importante gud ma'am nami gunitan nga papel o sa may magkanda ko ka ng para dili may mahulog nga illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat. Oh, klaro 'yun ha. Bisaya 'yun. So i-interpret ko 'yan sa Tagalog, okay? Sabi niya, dapat may pinanghahawakan kami na warrant of arrest. Kasi at the end of the day, kung kami ay manghuhuli, tama ang kanilang ginagawa. Legal ang kanilang ginagawa. Oh, yan ang sinasabi niya. Sa Davao City Police Office. O ang Sergeant at Arms, wala mi na-receive any coordinations. Kaya basig nagtuo sila nga among gitaguan, wala bayag yun. So, ang Sergeant at Arms, basig gatuo sila na tinatago raw yung warrant of arrest. Which is, wala naman. Kahit i-investigate nyo pa yung kapulisan sa Davao, to be sure, sige, may na-receive ba silang warrant of arrest? Yan ang malaking tanong ngayon. Okay? So,
siya na mismo galing sa kanyang bibig, na wala. Paano yan? Kung gusto nyo nang mahuli si Kibuloy, kayo na mismo, madaliin nyo. Ibigay nyo na dyan sa kapulisan ng Davao. Paano? Wala silang na-receive. Dumipensa naman ang Pro-11 sa pambabatikos ni Ak. Ito naman, bakit naman kasi itong mga taong ito, bakit naman kasi pinapansin ito ng media? Kasi kaya tuloy lumalaki ang mga ulo nitong mga taong ito. Pinapansin pa kasi ng media na alam naman ng media, hindi ko lang rin kayo maintindihan mga media, na hindi naman ito pinapaniwalaan ng taong bayan. Halos naman lahat nagagalit dito sa babaeng ito. I'm sorry but I'm just telling ano yung mga naririnig ko, nakikita ko, halos naman talaga lahat Hindi na ito pinapaniwalaan Ma'am Nelsky, yung isang moderator natin present naman. Good afternoon, Sir Donmar. Ayan. Tamsak mo na guys. Yan ang sabi ni Ma'am Nelsky. Ayan. Go DDS. Jik 26 Giroy. Ayan. Present na naman ito. Masyado kasing magaspang ang mga tambaluslos. Correct. Kayong mga media, wag na ninyong paniwalaan ito. When was the time na nagsalita ito, o kung ating pagbabasehan yung ginawa niya kay former President Duterte? Nag-file siya ng case, di ba? Na-dismiss. Na-dismiss. Ganyan lang kasimple. Kasi, hindi na halos lahat ng taong bayan, hindi na maniniwala sa kanila kasi alam ng taong bayan na pautot lang nila yan. Ito, magaling rin itong sumasabay sa mga kung ano yung maiinit na issue to be relevant ba? Teachers Party List Representative Franz Castro na blanco pa rin sila sa kanilang hanay kahit may access at pondo naman sila sa intelligence fund. Hindi naman natin pwedeng sabihin na blanco. Ang masabi ko lang is hindi din ako private sa information ng intelligence unit na hindi lang naman ng Philippine National Police but the whole intelligence unit na nag-work sa Davao Region. Klarong-klaro yun, Castro. Sinabi rin ni Police Major De La Rey na maaari rin umanong wala na sa Davao si Kibuloy. Paano nyo yan nasabi? Naka-ready naman tayo in anytime pag mag-coordinate na po sila, ma'am. And then, ano din naman na pwede din naman kasi na si Pastor Kibuloy is wala sa Davao Region. So, anywhere in the Philippines din siya. So, kung... posible rin yan. Okay? Kaya nga, maraming option. Alam nyo, bakit ko nasabi na sablay talaga itong mga, sometimes sablay talaga itong ating proseso. Kagaya ni Rimulya, dyan sa DOJ. Sometimes kasi, ingat-ingat po tayo kung ano yung sasabihin natin sa media. Diba? Kasi, napapaso kasi yung gagawin ng PNP. Pinangunahan nyo ang posibleng mangyari. Sabi, si Kibuloy wala dito sa Pilipinas. Si Kibuloy siguro wala sa Davao. Pero siguro nandito lang sa Pilipinas. Inunahan nyo ba? Inunahan nyo na as if si Kibuloy malaki talaga ang kasalanan kasi iniiwasan talaga niyang mahuli siya. Na hindi nyo pa nga hinuli kasi wala pang warrant of arrest. Huwag niyong bahira ng malisya, huwag niyong bahira na siraan nyo si Kibuloy na baka wala yan sa Davao Region. Tuloy ang pulis, sinasabayan kayo, sinabihan kayo ng pulis, siguro nga wala sa Davao Region. Kasi anything goes, anything will happen. Pero bakit yan pag-usapan ninyo?
Ang pag-usapan ninyo, paano ninyo iproseso yung warrant of arrest niyo? Wala pa nga kayong naibigay na papel na warrant of arrest. Pinoproblema ninyo kung saan si Kibuloy. O, para hindi kayo magkaproblema na hulihin ninyo si Kibuloy, gumawa nga kayong physical na warrant of arrest. O. Pinangunahan na ninyo si Kibuloy. Baka si Kibuloy ay mag-escape si Kibuloy. Baka magtago si Kibuloy. Baka pinoprotektahan si Kibuloy ng mga pulis. Ganito yung aming mga haka-haka, ganyan. Puro kayo haka-haka. Puro kayo chismis ng chismis. Ilabas nyo ng warrant of arrest. Tapos, ganun lang. Kasimple. Huwag nang puro dakdak. Huwag nang purong papapel, pamedya, kung ano-anong mga sinasabi ninyo. Gawin yung tamang proseso. Give that to the PNP of Davao. Hulihin si Kibuloy. Tapos, kaya, saka kayo manghusga kung nasaan si Kibuloy. Kasi baka si Kibuloy, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ginajudge na ninyo kaagad. Yan ang mali. Diyan kasi sablay sometimes itong ating gobyerno. Pinangunahan na ninyo si Kibuloy. Kung hindi nyo makita si Kibuloy, hindi natin alam. Baka nagme-meditate lang yan sa kanyang kwarto. Para malaman nyo na, gumawa na kayo ng physical na warrant of arrest dyan, ibigay nyo dyan sa PNP, hulihin nyo. Yun ang tama. Huwag na puro pabidya kayo. Play. Coordinating Sergeant of Arms sa ibang lugar. Ayan, Job Lopez. Good noon, Sir Donmar, watching from Leyte. Shout out po sa mga kababayan natin sa Leyte. Ayan, Ma'am Nelsky Vlog. Ginawa na nila lahat tungkol kay Pastor para mailigaw ang taong bayan sa mga ginagawa nila sa PI na yan. Tingnan mo, tahimik ang PI. Correct. Kasi, tahimik ang PI ngayon kasi alam nila hindi umubra ang kanilang plano. Yan ang totoo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, na, si Kibuloy, baka mag-iskapo na si Kibuloy. Hinuhusgahan na ninyo kaagad ang ugali ni Kibuloy, na siya ay isang kriminal, isang kriminal. Hindi naman kriminal yung galawan ni Kibuloy. Pastor yan. Hindi ko kinampihan si Kibuloy, pero sablay lang talaga ang inyong mga ginagawa. Especially itong mga, alam nyo naman, itong Senado, alam nyo na kung sino, mag-aabla na naman. Pustahan tayo. Magpapamedya na naman yan mamaya. Laman na naman ng balita yan mamayang gabi. Tungkol yan kay Kibuloy. Hontiveros, pustahan tayo. Mag-aabla ka na naman sa media. Bakit hindi mo na lang puntahan si Kibuloy Hontiveros sa kanilang bahay? Gusto mo talagang makita, malaman, puntahan nyo si Kibuloy. Di ba? Bakit itong mga loyalista, tabalustos vloggers, ipagkalat-palat talaga nila na pinoprotektahan, tinatago? Yan ang kamalian ninyo. Diyan talaga kayo sablay na sablay. So, ang PNP nagsasabi na naghihintay kami sa warrant of arrest. Sino ba ang gagawa dito sa warrant of arrest? So, kayo, Hontiveros, sino man yung gumagawa dito sa warrant of arrest, yon ang ipipressure nyo. Yun ang i-pressure nyo, yung proseso. Okay? Kung abala kayo, kung nasaan si Kibuloy, bilisan nyo yung proseso na yan. Kasi hindi nyo yan, kahit yan mahuli si Kibuloy kung wala talagang warrant of arrest. Okay? Alam ko ng script dito.
Pagkatapos na tinatago ng PNP at kung ano-anong mga pautot nila, baka sasabihin na naman, tinatago yan ni Duterte. Kakampihan niya ni BP Sara. Ililink na naman nila dito si BP Sara. Tapos si BP Sara na naman ang may kasalanan. Pautot ninyo. Di ko na alam. Okay, so dito sa usapin na ito tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, maghintay tayo. Huwag nating pangunahan muna kung nasaan si Kibuloy. Okay? Let's wait for the PNP na ma-receive na nila yung warrant of arrest, saka natin mabalitaan kung nasaan si Kibuloy. Okay? Kung magtago si Kibuloy, siyempre matulad siya kay Bantag at ni nangyari kay Teves. Yun lang kasimple. Bakit ko ba nasabi na merong mga kagaya ni Bantag, kagaya ni Teves, kagaya ni Kibuloy ngayon ng mga yung mga kasi the problem with this government, pinangunahan nyo kaagad na guilty na yung mga tao. Okay? Kung sa tingin ninyo kontra sa inyong politiko, kaaway ninyo, kalaban ninyo sa politika, kung merong magawang kasalanan, kung merong mga accusation laban sa kanila, hinahatulan ninyo, nagpapamedya kayo kaagad, sasabihin nyo kaagad, guilty na itong mga taong ito, meron ng mastermind, ganyan, yun ang mga pautot lagi ng mga nagsasalita sa media meron ng mastermind, guilty na talaga ito. Kaya nga merong mga resistance dito sa mga inakusahan ninyo. Kaya nagre-resist si Bantag at saka itong si Teves. Baka si Kibuloy magre-resist din ito kung hindi niya makikita ang sa tingin niya pinangunahan na wala tang justice. Kasi sasabihin na naman nila justice had been served. Sana naman hindi. Okay? So, ito namang si Pastor Apollo Kibuloy, I would advise, na if ever, hukuma na ang ang kapalaran mo dito. Kung sa tingin ninyo, malinis ka, wala kang kasalanang ginagawa, magko-cooperate dyan si Kibuloy. Unless, if hindi sila magiging bias dito. Okay? Unless kung hindi sila magiging bias dito. Kaya nga, wag niyong pangunahan na mastermind. Guilty na talaga. Pinaniwalaan na namin yung mga testigo at yung mga biktima. Nabasa na namin. Wag kayo doon magbase sa mga pahayag ng mga testigo at pahayag ng mga biktima. Atin yang i-investigate kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Okay? So I hope na itong gobyerno na ito, fair ang kaninyong treatment ninyo kay Kibuloy sa korte. Okay? Kasi yan naman lagi nating sinasabi, di ba? Hindi tayo pabor doon na si Kibuloy pupunta sa hearing sa Senado. Okay? Hindi tayo pabor doon, no? Sa tingin sa pananaw natin sa ating mga opinion, ayaw natin doon na gawin na lamang ng trial by publicity ang situation ni Kibuloy. So gusto natin itong si Kibuloy mapunta sa korte, di ba? Tayo pa nga nagsabi niyan. Ngayon, ini-encourage natin si Pastor Kibuloy na mag-cooperate siya doon sa korte. Okay? Kung mag-cooperate siya sa korte, sasabihin rin natin sa ating gobyerno na sana give him a fair trial. Okay? Pakinggan natin itong mga testigo na ito kasi kawawa naman kung ito ay totoo. Pakinggan rin natin itong si Kibuloy, ang kanyang mga statements at kanyang mga ebidensya kasi baka naman totoo rin, kawawa rin si Kibuloy. So both parties ay, for the meantime, kawawa sila. Okay? As of now, inosente si Kibuloy until ma-proven guilty siya sa korte. Okay?
Yun lang po. Tapos na tayo dyan sa topic na yan. Okay? Oh. Pangalawa nating pag-usapan. Senator Amy Marcos, kumanta na, nagsalita na sa media. Alam naman natin, maingay itong si Senator Amy Marcos. Oh. Tinawag niya na mga OA, overacting. Itong mga kritiko, itong mga tambaluslos vloggers, mga OA kayo. Mga OA raw kayo. Which is ako, pabor ako dito sa sinabi ni Hontiveros. Mga OA kayo. Ito ay tungkol kay former President Duterte sa issue umano sa ayungin deal sa China. Kasi nakikita ko naman sa comment section binenta ni Duterte yung Pilipinas. Oh. Sus, mga pautot ninyo. Naniwala pa kayo sa mga ganyan? Presidente, ibinenta. Kahit nga yung kay Trillanes, lagi kong naririnig yan. Si Trillanes, binenta ang Pilipinas sa panahon ni Pinoy. Hindi nga ako maniniwala dyan kasi walang ebidensya. Ngayon naman, si Presidente na naman. O paano yan ngayon? Sabi nyo, binenta ni Trillanes. Ngayon naman, si Duterte na naman ang nagbenta. Pwede ba yan? Pangalawang beses ibibenta? Ganyan kayo kasablay. Naniniwala kasi kayo sa mga ganyang mga storya Kaya tinawag kayong OA. OA overacting. Ayan. Bakit naman ibibenta ni Duterte ang Pilipinas? Sana kung ibinibenta ni Duterte ngayon, magkano ba? Magkano ba yung Pilipinas? Kasi sabi nyo binenta ni Duterte, mas may alam pa kayo Kasi nalaman ninyo, itong mga nagpakalat na, nagpautot na binenta ni Duterte ang Pilipinas. Sige, papatulan ko kayo. Sige nga, kasi naniwala kayong binenta ang Pilipinas ni Duterte, kasi alam ninyo yan, ito yung tanong ko sa inyo. Magkano ba yung benta? 150? 150 lang ba? Yan ang tanong. Benta. Pautot ninyo. Pautot. Wala na talaga kayong sa bagay, mga tanso, mga utak, mga sarado ang isip. Ganyan naman talaga. Sige, tingnan natin kung magkano yung benta ni Duterte sa Pilipinas. Sige, pasok. Play video. Tinawag na overacting o OA. OA pala kayo. Tambaluslos vloggers. Mga tanso, OA kayo. OA, overacting. Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagkakaroon nito ng kasunduan sa China. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktika lamang ang nasabing agreement ng dating Pangulo. Yun! Buti pa si Amy, alam ni Amy, praktikal lamang ang ginagawa ni former President Duterte. Bakit ba ginawa na ng gentleman's agreement itong ginawa ni former President Duterte sa China? Bakit? In-explain ko na yan. Correct itong term ni Senator Amy Marcos, praktika lamang. Ang gustong mangyari ni Duterte na alam naman natin na magkagulo ito, kasi nung una, nung naghatid sila ng pagkain at tubig dyan sa mga sundalo natin, nagre-react itong China. Which is, kaya nga, yung gentleman's agreement, sabi ni Duterte, baka naman hindi tayo mag-away. Ito sinisimplify ko ito para itong mga tanso na ito at para itong sa mga tambaluslos vloggers. Ganito yung nangyari. Baka naman, wag muna tayong mag-away. Ang sa amin lang, maghatid lang kami ng pagkain at mga pagkain at mga tubig para sa aming sundalo. Kasi that's a basic. Diba? Magugutom sila. Yun lamang. Sana po, wag kayong magalit kapag pupunta ang kaming barko ng Pilipinas dyan. Okay? So, bakit naging OA sa tingin ninyo yung
kasunduan ni Duterte dyan with the okay? Hindi pa natin kaya makipag-away dyan. Hindi pa natin kaya na magdala ng mga construction materials kung anong itatayo natin dyan kasi talagang gugulo dyan. Tapos sasabihin nyo, binibenta? What kind of analysis is that? Is that a BOBO analysis? English yun, ha? Utak rin naman gamitin. Okay? Mas pinangunahan ni former President Duterte ang kalagayan ng mga sundalo natin. Yan nga ang basic dito. Anong nangyari ngayon sa gobyernong ito? Look at what happened. Yung ating mga AFP dyan na nasugatan. Diba? Tapos ito pa yung nanood ako sa isang vlogger na itong si Jojo de Guzman TV kanina, which is tama rin naman yung sinabi niya na bakit itong mga barko ngayon na ginamit para sa resupply mission, bakit ang luma-luma? Luma. Binombahan ng water cannon, nasira kaagad. Talagang makikita, I forgot the name of yung barko na yan, ha? Nasa balita yan. Yung latest na balita. Yung nung binombahan, di ba, nasira kaagad? Parang made of wood lang yung kanyang pagkagawa. Barko siya pero hindi kagaya ng mga ships talaga ng China na talagang solid, di ba? Made of metal. Pero yung sa atin, talagang makikita mo na wala talagang budget ang barko ng resupply mission. Ang tanong ni Jojo de Guzman TV dyan, bakit ganyan ang pautot? Wala ba tayong budget dyan? Wala ba tayong barko na maganda, na budget para ito yung maghahatid ng mga resupply mission natin dyan sa mga sundalo natin sa Sierra Madre? Sa totoo lang. Kasi merong maraming nag-a-analyze na nagpapaawa effect yung Pilipinas. Ayoko rin papatulan yan, ha, pero parang nakakahiya naman kasi. Kasi itong Pilipinas nagpapaawa effect kasi yung barko ng Pilipinas mukha talagang wala na, sira-sira. Mukhang luma na talaga yung barko na resupply mission. Paawa effect raw. Ayokong papatulan yan. Ngunit, subalit, bakit ganyan ang barko natin? In the other side of the story, ang mga government officials natin sa Pilipinas, example, itong ating kongreso, ang laki-laki ng mga budget ninyo dyan, ang laki-laki ng mga travel expenses nyo, mga extraordinary expenses, yung mga MOOE, kung ano-ano, hindi natin alam, kung saan nyo ginasta yung pera na yan, gusto sana namin malaman yan, diba? Malaki ang mga expenses nyo dyan sa kongreso. Hindi ba kayo nahihiya sa barko natin? Sa resupply mission natin na barko? Ang luma. Tapos, kayo pa yung mga iba dyan sa mga senado at sa mga kongreso, kayo pa yung bula ng bibig ninyo. Kayo pa yung number 1 na reklamador tungkol dyan sa Ayungin Shoal na yan. Reklamo kayo ng reklamo na inaapit tayo ng China, inaaway tayo ng China, winoter cannon tayo ng China, yung barko natin nasisira. Kayo, ang laki-laki ng budget nyo dyan sa Kongreso. Bakit ganyan lang ang ating barko sa resupply mission? Hindi ba kayo nahihiya dyan? Kung sa Bisaya pa, parang pump boat yung ginagawa ninyo sa resupply mission. Alam niyo ba kayo ano yung pump boat? Pump boat, di ba? Yung maliit na parang sakayan na barko ba? Lagi akong
makasakay dyan, no? Pag pupunta ako ng Cebu at Siquijor. Pambot. Parang pambot lang yung ating yung ating barko dyan sa resupply mission. Nakakahiya. Tapos, ang busog-busog ninyo, ang gara-gara ng inyong mga sasakyan dyan, mga kongreso, naka-Land Cruiser kayo. Grabe. Ha? Naka-helicopter pa kayo dyan. Yung mga, nyo, may iba dyan, naka-helicopter. Naka-Land Cruiser, ang ganda, Mercedes-Benz, yung mga sasakyan ninyo, ang gara-gara ninyo, ang laki-laki ng mga budget ninyo sa mga proyekto ninyo. Ha? Tapos, hindi kayo nahiya. Hindi nyo naman lang binigyan ng resolution yan na yung ating mga resupply mission dyan na gaganda tingnan yung ating barko sa resupply mission kasi lagi naman niyang binabalita. O talagang paawa effect? Tatanong lang ako. Di ba? Anong sabi niyo nagbenta? Wala naman ako sinabing nagbenta. Perla Sokira. Yung sa Sir Vlogger, walang nagsabi na nagbenta. Hindi sa nagsabi na ganyan. Yung pautot talaga ng mga tanso nga, sabi. Binibenta ni Duterte yung yung Insyol. Yun ang ibig kong sabihin. Kung tingnan nyo sa comment section, meron pa rin mga tanso na ganyan ang mga komento. Sila yung pinatutungkulan ko, Perla Sokera. Okay? So ngayon, bangka sir ang tawag niyan. Parang bangka nga. Di ba? Hindi ko mabasa yung pangalan mo eh. Parang bangka. Sabi ni Ma'am Lichan, tama po yun Sir Donmar. Nagpapaawa lang po talaga sila. Scripted po lahat yung ginagawa nila. At sila na ang Ako, galit naman ako sa China. Klaruhin ko ito ha. Ako galit rin ako sa ginagawa ng China. Binobombahan nila yung mga barko natin. Pero sana naman, yung barko for resupply mission, bigyan naman natin ng budget siguro. Talagang masisira yon kasi ang luma na talaga ng barko, ang liit-liit pa. Bakit hindi makapag-produce ng mga barko for resupply mission ang Pilipinas? So, kayong mga taga-Senado at mga Kongreso, wala kayong right na magdakdak dyan, magalit sa kung ano-anong sinisira yung barko namin ng China. Hindi ba kayo nahihiya dyan? Nasira yung luma nating resupply mission na barko na parang bangka lang. So dapat tayong mahiya dyan mga government officials. Baka naman, kung meron tayong resupply mission again, dapat maganda na yung barko natin. Dapat solid at matibay yung barko natin para makita natin na matibay tayong mga Pilipino. Okay? Dakdak tayo ng dakdak dyan, komento tayo ng komento dyan, mga Kongreso at mga Senado, yung mga ito lang sa mga maiingay na Kongreso at Senado ang pinatutungkulan ko dito mahiya-hiya naman kayo. Trabahuin nyo muna na pagtibayin nyo ang barko ng ating mga resupply mission dyan. Okay? So, ganyan ang argumento natin. So, for now, huwag kayong maingay. Tahimik lang kayo. Ako pa sa inyo, gumawa kayo ng resolution para kung ano yung maitulong nyo sa mga ganyang sitwasyon natin dyan sa Ayungin Shoal. Okay? Anong ginagawa ninyo? Pagka nung nangyari yung kaganapan doon sa pagbomba ng water cannon sa resupply mission, anong ginagawa ninyo? Namumulitika kaagad. Tinitake advantage kaagad na namumulitika. Sinong pinagbibintangan nyo? Si Duterte kaagad. Ganyan kayo. Instead na gagawa kayo ng solusyon, namumulitika kayo. Pinagbibintangan si Duterte. Paimbestigahan yung ginawa ni Duterte. Dahil si Roque nagsalita na. Ganyan naman talaga.
No. VP Sara, bakit hindi pa kayo nagsasalita? Dapat magsasalita na si VP Sara. Yun ang pautot ng mga tambaluslos vloggers. Anong kinalaman ni VP Sara dyan? DepEd Secretary yan. Naghihintay lang yan na matigok yung ating presidente na pwede siyang papalit. Pero kung hindi matitigok si PBBM, hindi yan papalit. Magtatrabaho yan sa DepEd. Kayo, mga kongreso, nandyan yung malaking budget ninyo. O anong pwede nyong gawing resolution o ano dyan, batas dyan na pwedeng maitulong natin dyan sa sa nangyari dyan sa yung insult, yun sana ang tutukan ninyo. Ang nangyari ngayon, blame game. Lagi naman tayong sisi ng sisi. Tapos nakalimutan na natin ang solusyon ng problema natin. Kasi sisi ng sisi na tayo. Di ba? Ay nako. Okay, patuloy tayo. Dahil hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo na mag-deliver ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Shoal. Imagine that one, ha? Sabi ni Amy Marcos, OA itong mga kritiko. Sino man yung mga government officials na pinatutungkulan dyan ni Amy Marcos, OA kayo raw, OA kayo, na pinaubaya na raw ni Duterte ang Ayungin Shoal sa China. Yung iba naman, binibenta na ni Duterte yung China. Sus, mga bio-bio talaga. Kung ganyan yung mga ugali niyo, hindi talaga tayo uunlad itong Pilipinas. M16, ibalik na si Duterte para maayos na ang mga problema ng bayan. Correct. Exactly. Okay? So hanggat nandito tayo ay magkriticize tayo sa mga government officials. Again, let me remind you, hindi tayo galit sa kanila. Okay? Galit lang tayo sa kanilang mga ginagawa. At criticize lang tayo. Hindi tayo, let's be professional here. Galit lang tayo sa kanilang ginagawa. Okay? Kung sasabihin naman natin, Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.